Eto guys, no, may bago tayong latest news, no. Eto, yung mismong dating DND, ayan, si Norberto Gonzales, no. May isa siyang pahayag dito na ikinagulat ng mga tao. Tungkol dito nga sa kalagayan ni PBBM ay takot nga daw itong ipaalam sa publiko. Alam nyo ba kung bakit? Baka na nga daw kasi mapaaga yung pagpapatalsik dito kay PBBM. So kaya pala lahat ng mga records nito ni PBBM na tungkol sa kanyang health, lalo na sa kanyang mga test, ayan, ay takot talagang ipaalam, no, sa publiko. So eto, nakalagay dito sa bagong balita na to na sinabi ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales na kabado, kabado ang palasyo na malaman ng publiko ang tunay na lagay ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil baka mapaaga nga ang pagpapatalsik nito. Diba? Samantala, hindi lang ito ang unang pagkakataon na duda ang publiko sa medical records ni PBBM. Dahil noon, nagpa-drug test ito, umano sa St. Luke's, in-question din ang resulta. Diba? Ito, magandang ano to guys, no? Balita to dito kay PBBM. Panoodin natin kung ano talagang masasabi dito ni dating Secretary ng Defense, no? Ito si Gonzales. Kasi ito talaga, nakikita niya talaga na posible talagang mapaaga ang pagpapatalsik kay PBBM dahil dito. Ito, panoodin natin yung video. Sinabi ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales na kabado ang palasyo na malaman ng publiko ang tunay na lagay ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil baka mapaaga pa ang pagpapatalsik nito. Samantala, hindi lang ito ang unang pagkakataon na duda ang publiko sa medical records ni BBM dahil noong nagpa-drug test umano ito sa St. Luke's ay kinwestiyon din ang resulta nito. Narito ang exclusive report ni Almar Forzuelo. Kinakabahan sila, baka matanggal nga. Malaking issue yung health. No? Ito ang binitawang pahayag ng dating kalihim ng Department of National Defense o DND na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News patungkol sa issue kung ano nga ba ang tunay na estado ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paliwanag ni Gonzales, kaya hindi pinapakita ng punong ehekutibo ang tunay na medical bulletin nito ay dahil sa politika. Yung kanyang klase ng sitwasyon, hindi natin masisisi ang Malacanang, no? Na medyo paglihim na konti tungkol sa sitwasyon ng presidente. Kung normal lang sitwasyon ng politika sa atin ngayon, palagay ko, ang palasyo, ilalantad ko ano ang kalagayan ng Pangulo at malamang manghihingi pa yan ng panalangin sa mga kababayan natin. Binigyan din ng dating kalihim na natatakot ang administrasyon ni BBM na malaman ng mga kritiko ang tunay na lagay ng kalusugan nito dahil baka mapadali ang pagpapatalsik nito sa pwesto. Pero dahil masyadong seryoso ang usapin ng politika sa atin at nakikita pa natin may nagpaparesign sa Pangulo, may gusto pang magpa-impeach, itinatago nila kasi kabado sila eh. Bakit kaya kabado tong mga to, no? Kasi kung matatandaan ninyo guys, yung impeachment dito kay PBBM nitong mga nagsampa ng impeachment, mukhang hindi tinanggap, di ba? Lalo na ito pang sa kalusugan. Pagdating sa kalusugan ng ating Pangulo, no? Natatakot siya na baka malaman ng publiko, bakit niya ikatatakot to? Tingin ko hindi naman siya masisibak dyan eh. Diba? Sa tingin nyo, bakit takot siya? O baka may kasamang hindi dapat malaman, diba? Nako. Kaya ito, alam talaga yan ni Gonzales, no, na may posibilidad talaga na mapaaga nga. Diba? Dahil nga, medyo alanganin ngayon ang pwesto ng pagkapangulo eh. Dahil nga maraming may ayaw sa pamamalakad ng Pangulo ngayon. Yun, tama. Madami talagang ayaw sa pamamalakad ngayon ni PBBM. Daming galit, di ba? Lalo na dito sa flood control scam na hanggang ngayon
hindi pa niya napapanagot talaga yung totoong may mga sala kasi alam niyo naman kung sino totoong may sala dyan, di ba? Kayo na lang nakakaalam dyan ng taong bayan. No? Pinapaikot na lang yata nilang taong bayan dito sa mga pinaguhuli nila na wala na makakwenta-kwenta. Yung mga wanted, di naman nahuhuli. Di ba? Kaya kinakabahan sila kasi ang tingin nila dyan, pag naipakita nilang may sakit ang presidente, hindi madadagdagan yung issue para siya paalisin. O yun, issue. Kaugnay nito, mariing itinanggi ng St. Luke's Medical Center na naglabas ito sa publiko ng mga resulta ng medical test ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isang public advisory, sinabi ng pamunuan ng ospital na ang mga dokumentong kumakalat online na may kaugnayan sa natala ng Pangulo ay peke. Kung matatandaan, hindi lang ito ang unang pagkakataon na konesyon ng publiko ang medical records ni BBM. Una rito ay noong nagpa-drug test umano ang Pangulo at ang St. Luke's din ang nagproseso. Bagay na umabot pa sa investigasyon sa Senado kung lehitimo ang ginawang drug test ng St. Luke's. Ayan. Pati yung ginawa ng St. Luke's, tamang duda din yung mga taong bayan dito kaya nakaabot sa Senado 'Di ba? Hindi nyo maiiwasan na magduda ang taong bayan, 'di ba? Kasi iniisip ng mga yan, paano kung binayadan ng St. Luke's, 'di ba? Paano kung sinabi, pinulong mo ng St. Luke's, o ganito. Kailangan, goods yan. Pag bads yan, bads din kayo. 'Di ba? Yun ang iniisip ng taong bayan, hindi nyo masisisi. Maganda nga, live, talaga live sa public no? Yung pagtetest dyan kay PBBM, na sa ganun, malaman ng taong bayan talaga yung totoo. Kung may tinatago ka ba naman, alam mo na kung bakit, 'di ba? Tala, nakasaad sa Article 3, Section 7 ng 1987 Constitution, karapatan ng mamamayan na malaman ang mga usapin na may kinalaman sa pampublikong interes, at dahil nakasalalay sa Pangulo ng Bansa ang pagpapatakbo ng Pilipinas, pasok ito sa pampublikong interes. Malinaw din na nakasaad sa Konstitusyon na karapatan ng publiko na malaman kung mayroong seryosong karamdaman ang Pangulo. Sa makatuwid, may lehitimong karapatan ang mga Pilipino na humiling ng medical bulletin mula sa Pangulo, hindi bilang chismis o pakikialam sa pribadong buhay, kundi bilang usapin ng pananagutan sa publiko. Sa huli, tungkol naman sa mga nagsasabi na pre-recorded ang mga lumalabas na video ng Pangulo. Ito ang sinabi ni Gonzales. Pwedeng nangyayari yan. Kasi pinlano na nila. Kasi yung mga kusino man, yung mga nakaikot sa Pangulo, ay natatakot sila na baka gamiting issue yan. Pinaghandaan nila yan. Na para, kunyari, hindi siya may sakit. Yan ang ginagawa ng mga liderato ng politika na medyo insecure. Pinakabahan na. So ito pag mga lumabas na video, no? Naniniwala dito si Gonzales na yung iba ay recorded, no? Pwede, positive, no? Posible. No, pwede gawa tayong video ngayon, wala ka pang sakit, baka in case na magkasakit ka, may video tayo may papakita, no? Possible yun. Kayo guys, naniniwala kaya kayo dito? Comment down below sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe, no? At pindutin niyo yung notification bell na lagi kayo updated sa mga susunod pa nating mga video. Salamat sa panonood.